Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, so kakagising ko lang eh. Akala ko umaga na talaga. Okay, so Genmat na ulit, guys. Teka lang. Hindi pa pagawa ng challenge nito. Teka lang muna ha, Baka mag-quick speak dito. Okay, game na. Wala na yata nag-views dito. Sige. Kailangan 100 viewers po tayo, guys, ha? Medyo Genmat po tayo kasi ano papasok? Ano ba date na yon? 18 pa pala, sa 21 pa yung walang pasok kasi holiday. Okay, sa mga nag-join dyan, magandang hapon po or magandang tanghali po sa inyo lahat, guys. Genmat po tayo, guys, ha? General Mathematics lang po, ha? Pero, ano lang po to, ha? Pangalawang live ko na to sa Genmat, guys, ha? Ay! Teka lang, may nagsan ba ng batch? Wala pa. Thank you sa pag-like ng live ko. Creo. Hihirap pa naman ng mga username. Paka-share na lang po ng live, guys, ha? Tignan na natin lang, guys, ha? Kailangan 100 viewers para makapag-start na tayo. Wala tayong mga reward nito. Ba yan? 12 viewers pa lang. Kailangan 100 viewers po tayo, ha? Para makapag-start na tayo. Okay, follow up nyo lang ko doon sa sa Blue Up page ko, ha. MJ8 Math Tutorial lang po and personal vlog po. Blue Up page, alam nyo na. Bagong gising kasi ako, bagong gising eh. Nagkakatulog lang ako mga 11, tapos pagising ko 11:30 na. So, nako, hindi pa ako nakapag-prepare. Really, pakishare na lang po ng kaibigan mo, pakishare na lang ng live para mapanood niya, okay? Wala na tayong mga 100 viewers natin eh. Hintayin natin. 13 viewers pa lang. Ang tagal. Ang boring. Titignan ko muna yung mga reward. Wala pa yung mga reward, oh. Hindi pa ako tapos. Wala pa. Hindi pa, wala pa lumalabas si TikTok ng mga reward. Okay, sa mga nag-join dyan, hello po. Tumatanggap ka pa ng tutor ng niece ko sana. Yes po, meron libre. Tawagan mo na lang ako doon sa Blue Up na account ko. PM mo ako doon sa TikTok account, ha. Ano yung may papaturo ko sa'yo? Kahit magkano or hindi ko naman babayaran lang. Okay? Ron, hello po. Tignan natin mga viewers natin, ha. Kailangan 100. 20 views na. Okay, paki-follow up niyo ako doon sa Blue Up na page ko, MJF Math Tutorial and Personal Vlog. Kulay green yung suot ko, tapos may FB as a victory. Yes po. Hindi po pwede banggitin kasi bawal si TikTok eh. Tapos po, yung meron ako YouTube channel, may YouTube channel ako, kung gusto niyo panoorin yung mga previous na live, Meriam Flores po, kulay green yung suot ko, 66 subscribers, puntahan niyo na lang po, marami na akong pinopost dyan ng mga math tutorial video, okay? Ay, nandito si Teacher G, hello po ma'am. Johnny Dogs, hello po. Okay, so meron na po kung yung TikTok account, kung gusto niyo mag-follow up, i-follow up niyo ako sa It's Me Mayan sa TikTok account. Kung gusto niyo talaga na matuto about sa mga math, paki-follow up niyo ako doon. Kung gusto niyo matuto. At by the way, mag-send po kayo ng mga badge para awan niyo na naglilimos din ako. De, charos. 26 views. Ano ba yan? Wala na yata mga views. Shoutout po kay Johnny Dogs. Ay, sorry. Shoutout po kay CJ. Birthday niya na yun. Happy birthday, CJ. Shout
Ako po kay CJ, birthday niya na yon, utos po ni Johnny Doge. Nako, ano naman na nangyari? Mag-send kayo ng batch, nilimos lang din ako. Para away niyo na. At pag nakakalimutan kung gusto mo talaga matuto sa math, paki-follow up niyo ako doon sa It's Me Mean sa TikTok account ko. Ito na po yun. Or kung gusto niyo talaga ma-IPM niyo ako doon sa Blue Up page, MJ8 Math Tutorial and Personal Vlog. At yung Blue Up na account ko is Miriam Flores po. Mahirap spelling. Tapos, yung YouTube channel ko is Miriam Flores. Puntahan niyo na lang doon. Paki-subscribe naman, baka naman. Parang wala na yata nanonood sa akin. Parang alam ng mga function na to. Parang pinag-aralan na lahat. Ano, sige. Parang wala na tayong magagawa. Sige, start na tayo. 1-8 na. Okay, so our topic for today under a general mathematics lang po para sa mga senior high school, grade 11, grade 12, and something. Iba kasi curriculum na yun ng DepEd kaya nag-iba na. Sa panahon noon, nung nag-aaral ko ng high school, advanced algebra po yan, 4th year high school, function and relation, alam ko yan. Okay, yung mga nag-join dyan, pakishare na lang po ng live para mapapanood nyo sa mga iba. Ito po ang video na to ay libre na po to, wala kayong mabayaran. Okay, start na ba tayo? Wala pa mo lang ng viewers. 52 viewers pa lang. Sige. Ay, shout out po sa mga nag-join. Nahihirapan din ako magbasa. Pasensya na kayo kasi mahal ko kayo. Sa mga nag-join dyan sa nag-hi po, hindi ko na po isa-isahin. Mahal ko kayo at hello po sa inyo lahat. Okay. Hintayin na natin ng pakitap-tap pa naman ng heart rate, baka naman. Okay, function and relation na discuss natin Kasi highlight po ito kasi na-discuss ko na po yung dati sa live ko. Function and relation. Yung nasa PC pa ako noon, parang paulit-ulit lang naman. Pero para to sa mga senior high school na nagtitake sila ng general mathematics, that's the way na pagbawal talaga magturo sa mga live. Okay lang naman. Pwede ko naman nang itigil yan. Okay, start na tayo. Kahit na, 59, sige, start na tayo. So, ano may ibig sabihin ng function and relation? Magbasa tayo ng mga meaning, guys, Lapit sa camera, guys, Okay, function and relation. Okay, isipin nyo in the real life. Kapag may machine po, gagawa ka po ng chocolate na matigas. Yan ang magmimistula siyang input. Pag input, like sample yung chocolate na matigas, gagawa ka ng machine. Ang machine, siya po yung nagpapadurog to ng chocolate para lumabas yung malapot ng chocolate. Yan ang output. Ganun na rin siya function. Uulitin ko. Ang input po yung matigas na chocolate. Pag nilagay mo siya sa machine, makagawa ka ng liquid na chocolate. Output na po yung liquid na chocolate. So, real life po ito, ganun din sa functions. Okay, so by the definition of function and relation, general mathematics lang po. Shout out po sa nag-hi dyan, hindi ko pa yung iisa-isahin. Mahirap na po isa-isahin Kakagising ko lang, 16 viewers, ano ba yan? Nakakaantok naman. Start na tayo. Ano yung ibig sabihin ng function and relation? Okay, so relation po tayo. Di ba nakikita niyo mga example na to? Ang example ng mga to, like this na naka-oblong yan, lahat yan relation. Tandaan, relation sila pero hindi lahat ng relation ay function. Tandaan hindi lahat ng relation ay function. Aral na mabuti. Sandali lang, wait lang. Wala yung Wala na yata nanonood sa akin. Ano ba yan? 70 viewers. Ano ibig sabihin ng definition of relation? Kapag sinabing relation, para shoutan nyo, boyfriend, girlfriend, magka-partner, kaya ganyan. Hindi, ginajoke lang kita, joke lang po tayo. Pero totoo kasi ang relation, pag binasa mo yung meaning, maraming lumalabas sa Google yan, sa mga internet. Itong lumalabas sa highlight is
nakalagay, set of order pairs. Ano yung ibig sabihin nun? It is a set of order pairs. Pag sinabing set, sa other word ng set is grouping. Ano na mga ang relation? Halimbawa, ang value ng x natin is 1, ang kapartner niya ng value of y is 3. Kasi relation siya, kasi magkakapartner siya. Etong given na to, mga to, relation niya mga yan, pero hindi lahat ng relation ay function. Naintindihan, guys? O, set of order pairs. Yan ang ibig sabihin ng meaning ng relation. Kapag yung function, mahirap lang siyang i-explain sa mga estudyante, ma'am, ano ba talaga ang function? Paki-share na lang po ng live sa mga estudyante dyan. Alam ko, baka bawal yata sa inyo kapag may klase. Pag wala kayong klase, pwede nyo panoorin mo na in TikTok. Ewan ko na lang kasi hindi ko naman po kayo pipilitin kung gusto nyo. So, ano ba yung function? Lapit sa camera, Mirian. Ang function, meaning ng function, maraming to lumalabas to sa resources sa internet eh. Magkaiba sila ng meaning, guys. Magkaiba sila ng meaning, pero nalilito sila magkaiba sila ng meaning, pero madalas itong hina-highlight to sa mga word na exactly one element of the range. Correspond. Pero magkaiba ang meaning, palagi isipin na exactly one element lang. Sige, basahin ko na yung meaning ng functions. Ano yon? It is a relation in which each element of the domain. Pag sinabing domain, susulatin ko muna yung mamaya. Pag domain po, grouping po siya ng value of x. Yan na tinatawag ng domain. Ganun na rin ang range. Grouping po siya ng mga set of y. Pag domain po, tandaan ko pag domain, grouping po siya ng x coordinate. Gets nyo? Ulitin ko. Meaning ng function, it is a relation in which each element of the domain correspond to the exactly one element of the range. Ito katulad dito. So sinabi, exactly one element lang. Isang element to, isang element, isang element, isang element, function po siya. Pero lang kapag paulit-ulit na po yung value of x natin, it means hindi po siya function. Naintindihan? Kasi hindi nyo kasi nagets yung mga meaning ng function. Ganito ang trick yan. Kapag nakikita mo yung mga magkakapareho ng value of x natin, not function na po yan. Kapag yung walang paulit-ulit yung value of x natin, tinuturing natin siyang function. Ganun lang yun. Naiintindihan, guys? Ulitin ko, ha? Exactly one element. Ito yon. Isang element to, isang element to, isang element, isang element. Pwede yan. Ma'am, paano kapag yung paulit-ulit yung value of y or range natin? Wala tayong pakialam yan. Can I ask po? Ano po yung Mariel? Comment down below po. Wala tayong pakialam dyan kapag yung paulit-ulit yung value of y. Ang focus lang dyan, titignan nyo kung meron po siyang paulit-ulit yung mga value of domain or x-coordinate natin, ay may tuturing siyang not function. Pag wala, function po siya. Kailangan obserbahan mo mabuti mga mata nyo. Kapag yung given naman is mga order pair, pwede yan. Math po yan, di ba? How about yung quadratic equation? So, meron akong video sa YouTube channel ko. Miriam Flores, puntahan nyo na lang. 66 subscribers. Kulay green yung damit ko. Pag quadratic equation, dapat yung given is a standard form of the quadratic equation, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Kailangan, yung solving ng quadratic equation, marami yan eh. Quadratic formula, completing the square, extracting the square root, ano pa ba? At lalo yung papasok yung factoring. Mas mahirap yung factoring. Ganun yun. So, ganyan. Maraming problema ang mga estudyante, nalilito sila sa function. Tandaan, kapag ang given, nakag-mapping, ang tawag daw mapping. Pag nakita mo yung paulit-ulit yung mga value of x, not function, naintindihan. Okay, Maria, wala pong man. Okay, na ako, 100 views na po. Okay, so, kung titignan natin mga parts na to, lapit sa camera, Miriam. So, alam niyo naman ang meaning ng function, ha? Ito na po yun. Okay, so nakikita nyo, f is the function.
1-to-1 function. Bakit 1-to-1 function? Kaya kasi nasabi ko, exactly one element. Exactly one element. Isang element to, isang element. Kasi magkaka-partner sila. Wala siyang paulit-ulit, di ba? Yan ang tinatawag ng 1-to-1. Pag sinabi 1-to-1, isa-isa po yung magkakaroon ng exactly one element. Partner sila ng isa-isa. Naintindihan? Ganun lang yon. Ay, Engineer Kevin, hello po. Magandang hapon po. Medyo kinakabahan ako. Okay, naintindihan? Ito naman, ma'am, paano kapag yung, yung parang mas marami na po yung iisa lang yung value of y? Pwede rin, pasok. Pero na lang kapag hindi rin pwede kapag ipaulit-ulit yung value of x natin. Alam mo ba? Ito, sabi nga nila, exactly one element. Partner to, exactly one element, exactly one element. Paano kapag ganito? Ito, wala tong problema. Kahit yung value of y is paulit-ulit, wala tayong pakialam dyan. Ang focus mo lang, pag nakikita mo yung paulit-ulit yung value of x natin, not function na po yun. Thank you sa pag-like ng live ko. So, yun na tinatawag na many to one. Bakit many to one? Kasi, ito yung mga values of yung natin, yung x natin is magkaiba, pero magkapares sila ng value of y natin. Function po yun. Function po yun. Naintindihan? Ang hindi lang pwede dito, not function kapag one to many. Halimbawa, ang partner kasi ng 3 and negative 3 ay i-compare natin to sa 9. Parang love team. Alam ba yung love team ni, mga celebrities? Rational function naman po sana. Sige, mamaya po, Pag rational function pinag-uusapan, f of x yan, tapos yung given is the rational. Kailangan nyo yung numerator and denominator will be the polynomial. Graph lang ba? Pag graph yan, meron ako sa mamaya i-discuss ko. Halimbawa, yung shota nyo, boyfriend nyo, iisa boyfriend niya, pero yung partner nyo, yung girlfriend niya, dalawa. That function na yan. Hindi, joke lang naman. Yan ang pinakaayaw. Huwag nyo, yung mga boys niya, huwag nyo gagayahin sa ginagawa nyo. Yung mga boyfriend kayo, mag-aano kayo ng babae. Huwag yung ganyan, ha? Pero lang kapag yung sa mga Muslim, pwede makapag-asawa ng marami. Pero sa ibang religion, bawal yun, hindi yung pwede. Nakikita nyo, pero ito yung value of x natin, 2 beses na nagkapaulit-ulit yung 9. Kasi partner sila ng 3 and 3. Kaso, hindi po pwede pa ulit-ulit yung 9. So, not function na po yun. Ganun lang yun. Ito, lalo na to ang dami. Ito naman, si girlfriend, nagkaroon ng dalawang lalaki, pag sabay-sabay, ay hindi yung pwede yan, hindi yung maganda. Kita niyo na? Parang ganun na din. Kasi, yung number 3 is 2 beses na paulit-ulit, na-function na po siya. Kasi partner po siya ng 5 and 6. Para yung relasyon nyo, yung triangle, pinagsabay, huwag niyong gagawin. Yan ang tinatawag na many to many. Na-function na po yan. Okay? So, pag-uusapan natin yung rational function, kapag yung rational function kasi, marami pagdadaanan yung rational function, lalo na yung graph. Yung tinatawag na horizontal asymptote, vertical asymptote, zeros kapag yung numerator, x and y intercept. Kapag yung nawala ang horizontal asymptote, yun tinatawag na slant or oblique asymptote. Kapag yung numerator natin ay mas mataas, ganun lang yun. Ay, thank you po sa pag-send ng batch. Kasi hindi biro kasi ang pag-graph ng rational function. Kasi, pwede niya siya gamitin ng tables of values. Kaso, ang problema, tinatamad ka talaga thank you sa pag-send ng batch kay Jeron Di Barista. Pagkatapos doon, kung ayaw mo, medyo mahirapan sila mag-plot in the point kasi hindi siya kapag nagko-connect ka ng live, magkakaroon siya ng hyperbola like this, rational nga talaga, hindi po siya magtatouch. So, mas maganda, mag-table of sign ka na lang. So, inaral ko na po yan dati sa live ko, ha? May post ako doon, ayos sa post ko na It's Me Mean, yung pinaka-picture sa rational function, yung graph.
Puntahan nyo na naman po sa It's Me Mean. May picture ako doon para mas maintindihan. Pero, sa next time na lang po yung rational function, ha? Okay. Panoorin mo yan sa YouTube channel ko. Galing niya naman po. Hindi naman po, pero slide lang. Okay, yung domain and range sa next day ka na lang. Pero, na-discuss ko na po yung sa live ko dati. Pero yung nilalive ko sa general math, highlighter naman para hindi na po ulit-ulit. Kapag domain and range, pag domain is a set of the value of x natin. Pag range natin is a set of the value of y natin. Pag range po. Kasi pag domain and range na pinag-uusapan, hindi po yung mappings, hindi po yung tables of values, hindi po yung graph, kundi equation. Mas mahirap ang equation. Okay na ba? Gets? Okay na tayo dito ha. So, may different ways for functions. Ito po yun. Different ways per function, pwede siya a table of values. Kapag nagbibigay si math teacher nyo ng given is tables of values, ang hinahanap, ano ba siya? Function ba siya o relation? Baka malay mo, ito yung magbibigay ng given. Malay natin ha. Kasi baka hindi nyo kasi alam, nalilito sila. Kaya tinuturo ko sa'yo ng one by one. Kapag wala ganito, pwede order pair, madalas nilalabas ko order pair eh. Madalas order pair, nilalabas ko kapag yung hinahanap is function or relation. Order pairs mga yan. Okay? Ang mas mahirap dito, nahihirapan sila sa mga estudyante, sa mga senior high school, is graph. Pero huwag kayong mag-alala. Ma'am, paano natin malalaman yung mga graph na siya, function ba siya or hindi? Hindi namin alam. Kaya, gagamitin natin yung vertical line test. Ano yung ibig sabihin ng vertical line test? O so, i-discuss natin niya mamaya. At syempre, ang pinakamahirap dito, yung sa function is equation. Ang hirap ng equation. Yes po, J. Set of order per pa. Oo, tama po. Meron na po. Ito na po yun. Ayan, okay na pa tayo, na-gets nyo? Sige, unahin natin yung tables of values. So, magbibigay ako ng example. So, sagutin nyo, function ba siya o relation? Syempre, pag given na yung relation to, pero hindi natin alam kung function ba siya o hindi. Example ko lang tables of values ang gagamitin natin. So, I think X and Y. Okay, ito mga ganito na to. Mappings diagram. Oo nga pala, sorry. 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 Buti pinaalala mo, J. Mappings diagram. Sorry. So, nakalimutan ko yung mappings diagram. So, paalala, different ways of function, mappings diagram ko. Sorry. Kaya mahirap talaga maging perfect eh. Okay na ha, kasama na po yung mapping diagrams ha. Nagkamali din ako. Hirap talaga maging prepare. Guys, etong ganito na to, kita niyo ba sa cellphone niyo? Kung hindi niyo makita, baka yung signal niyo is mahina ha. Paki-ayos na lang po yung internet connection niyo. Okay, lapit sa camera, Mary Ann. Ano ba to? Ano yan? So, function and relation. Tables of values po. Paano natin sasagutan to? Function ba siya or not functions? Hindi ko naman pwede isagutan ng relation kasi ang relation, ang given kasi, relation yung mga yan. Pero ang tanong, function ba siya or not function? Comment down below. Function, Jay! Palakpakan natin si Jay! At dito, Jay, function, bunggam, ang galing-galing. Bani, thank you po sa pag-send ng badge. Alika rito, mag-explain ka. Ay, naka-private account. Si Bunggam po. Ay, hindi rin pwede. Sino mag-explain dito? Sige, function daw. Ano ba sagot dito? Explain po bakit function ang sagot niyo. Obserbahan mo mabuti yung tables of values natin. Ay, galing naman ni... Galing-galing talaga niya, no? Hindi ko talaga mabasa yung username, pero palapakan natin si... Kasi, ang explanation, wala siyang paulit-ulit yung value of x. Palapakan natin.
tayo, paano natin malalaman? Obserbahan mo mabuti ha, yung value of x. Negative 3, 0, 1, 2, and 3, wala pa ulit-ulit, function na po siya. Nagets? Ito na po functions. Ibang example na naman ha. What if kapag ganito? Hala ka! Ito yung nahihirapan sila sa mga estudyante. Akala nila kapag paulit-ulit, function na agad. Okay, pakisagot. Function ba siya or hindi? Comment down below. Hala ka! Meron na siya paulit-ulit. Galing ka lang. Ang galing talaga ni... Function. Kasi ang explanation niya ni... Okay lang daw maulit yung y. Wala tayong pakialam ng y. Okay lang daw yung paulit-ulit ng y. Ang focus lang, kapag nakikita yung paulit na ulit ng x, na function. So, tama naman si... Hirap na basahin yung username. Grabe naman yan. Tama po kayo. One too many. Pero palapakan natin siya. One too many na daw po si ano. Ha? One to many? Kung one to many yan, function na po yan, Ito na po yan, Baka naman many to one lang yan, Ito many to one lang po yan, Pag one to many, not function na po, Ayun, wala lang, nagkakamali ka pa pala. Sige, sana. Many to one pala, Tama po. Di ba nakakalitaw? So, not function po, ha? Okay, last na to guys, last na to. Ang dali. Last na to ha, parang nakaka-boring. Baka ito sumasagot ko sa exam. Madali lang po yan, Jessica Suku. Pepper si ma'am. Thank you sa pag-send ng batch kay Jessica Suku. Ay, last na lang to ha, parang nakaka-boring naman. So, iba naman, what if kapag ganito? Ayan na. Akala nila kasi pag ito paulit-ulit function na function na agad Hindi putik naman yan. Ay! Function pala yan, sorry. Function yan. Namali lang yung sagot. Ayan, function po. Namali lang. Function po ito ha, paalala. Ito naman kasi pag nangisip ko yung x okay lang po yung paulit-ulit yung value of y. Wala tayong pakialam dyan. Ang focus lang doon, kapag yung paulit-ulit yung x na function. Okay. Paano kapag ganito? Sige, ito yung pinakamahirap ha. Not. Ang galing na naman ni... Narito yung sa pag-send ng batch. Bakit not function po? Anong explain? Obserbahan mabuti yung tables of value ha. Wala na ba sasagot? Bukod do kay... Pakashare na lang po ng live. Tama po kayo. 3 po yung negative 2. Naiiba. Naiiba. Ang galing naman ni Jen. 508 na po yung views natin. 1 plus 1 po talaga yan. May proven po yung 1 plus 1. Thank you sa pag-send ng batch kay Hayate at si HPBP. So sabi daw po ni meron po yung nag-repeated yung negative 2. At negative 2 dalawang beses. At 3 beses pala negative 2. Kasi paulit-ulit. At yung 2, yan negative 2 lang na talaga. Ilang? Na-late daw po. Note ka na sa ano ko. Na-late na daw siya. So, not function na po to ha. Sige, paki-screenshot niyo yung mga, kung gusto niyo ng notes, paki-screenshot. Sige. Iba naman. Doon ang papasok ang order pair. Dun.
Paulit na po mula simula. Ito, nakita mo to? Si Nazareth the Chino, kapag yung function, kapag yung x-coordinate natin, yung mga groupings of x-coordinate natin, yung tinatawag ng domain, is wala po siyang paulit-ulit, function po siya. Pag paulit-ulit na po yung value of x natin, not function na po yan, naintindihan? Differential equation naman, meron na po sa YouTube channel ko, Miriam Flores, puntahan niya na lang po. Dati nagtuturo din ako ng differential equation Parang hindi mo na yun, kasi focus mo na ako sa general math. Kung gusto mo panoorin yung mga previous na live ko sa differential equation, puntahan mo na lang sa YouTube channel ko, Miriam Flores, kulay green yung suot ko, tapos pakisubscribe naman po. Next daw. Naintindihan kapag tandaan, kapag paulit-ulit na po yung value of x not function. Sige. Yes po, Mary Ann, pero mali ang spelling ng Ann. Dagdagan mo ng N. Mary Ann Flores po. Mary Ann Flores. Yung Ann nyo, dagdagan mo ng letter N. Okay? Bumgang. 66 subscribers, kulay green yung suot ko. Okay ba naman? Order part po tayo, ha? Para may iba naman. Kasawa yung pag ganyan, ha? Isa pa daw. Sino magsasagot? Parang nakakaboring kasi ako. Order part po tayo, guys, ha? Sige, sagutan natin ang natin. So, I use the plain trigonometrics sa luma na to. Bigay lang sa akin ng pinsan ko. Lumang version kasi to kaya nag-iba ng curriculum. Okay, pa na lang natin, parang nakakaboring naman. Ang discussion, function and relation. Graph? Sige, mamaya na po yung graphs. Wait lang po. Okay, order per po tayo, mamaya na po yung graph. Ang graph yung pinaka-nahihirapan sa mga student dyan. Bakit? Kasi hindi niya kasi alam ang function and relation. Okay, mamaya. So, order per po tayo, ha? Sagutan natin. Ay, wala tayong clue nito Okay, paano? Sige, magbibigay tayo ng hirap naman ito. Sige, pakisagot ng tanong, pakisagot na lang po, ha? What if kapag ganito? The set of the y is the set of the order per, ang hirap mag-isip ng mga questions, order per 2 and 1, 3, 2, 3, 3. Ayoko na magkopya. Tinatamad na talaga ako. Yes! Ay, dalawa. Dalawa? Ay, kanana ito. Ayan. Saglit. Nalilito na ako Isa na ba ako? Isa na lang. Ito, pinakamahirapan ako dito. Kita niya ba? Naulit yung 3. Tama po kayo. Sige, wait lang. Atat na yata si mahirap talaga basahin yung surname mo. Yan, okay na. Sige, pakisagot na lang po yung tanong nyo. Not function ba kayo? Tama po kayo. Naulit yung 3. Palapakan natin. Okay, vertical line. So mag-graph po tayo mamaya, ha? Okay, paano natin malalaman? Not function po ito kasi kung nakikita niya paulit-ulit yung 3, di ba? Isa, dalawa lang. Not function na po yan. And 2, tama po kayo. Paulit-ulit yung 2. Galing ng observation mo. So, ito pa yung sagot. Okay ba naman? Isa pa, hindi niya iba naman yung recitation natin. So, mag-graph po tayo. Okay ba naman? F of x. Kapag ang question lumalabas ko ng order pair, yun yung sasagutan niya, sabi ng mga teacher nyo. Is the set of the negative 1, 3, negative 2, 4, ano ba yan? Bagay ng sulat natin.
Okay, anong sagot dito? Wala na ba nag-recitate siya? Parang naboboring na ata. Ano na? Paano na? Function, ang galing ni... Function po siya. Function po siya kasi wala naman tayong nakikita yung paulit-ulit, di ba? Gets niya? Gets niya? Wala yung value of x is paulit-ulit. So, function po siya. So, isa na lang para mag-drop na tayo. Parang boring mag-lecture. Isa na lang. So, imbes ng f of x, pwede naman g of x na lang. Para may iba naman. So, evento ko na lang yung letter. The set of the other pair is, my favorite number is 9. Wala, naisip ko lang yung other pair kasi ayoko talagang mag-kopya. Oh, ano sagot dito? Wala na yata nag-recitation. Pakishare na lang po ng live ko, guys, ha? She's muna ako. Sis. Ay, sis na lang daw siya. Grabe ka naman, ano? Walang sasagot. Ano, function or relation? Function or not function? Etong sample na itong mga given na to, relation yung mga yan. Kasi may partner sila ng mga x and y. Relation to mga given na to, mga relation sila. Yun lang. Function po, ma'am. Ang galing-galing. Function po. Akala nila kapag yung paulit-ulit yung value of y is not function. Hindi. Okay lang po yung value of y is paulit-ulit. Pero na lang kapag paulit-ulit yung value of x, not function. Wala tayong pakialam dyan. Kailangan magaling kayo mag-observe ng mata nyo. Pag nakikita niya magkakapareho ang value of x, not function. Palakpakan natin si... Function na po to. Yun lang. That's all. Yan. So, paki-screenshot na lang po yung sagot niya para gawin nyo, review. Okay? Okay, doon tayo papatungo sa graph. Ito sa pinakamahirap na yung discussion kapag function and relation. So, huwag kayong mag-alala kasi vertical line is anong gagamitin natin. Kaso wala akong drawing, kaya nahihirapan ko mag-drawing. Okay, so, paano to? Okay na ba, guys? Suburahin ko na to. So, ano natin? Sige, magbigay tayo ng mga Okay, doon na papatungo ang graph natin. Ma'am, paano kapag ganito? Differential equation po, Ate Hu. Hindi kasi ako makapag-lead ng differential equation. So, siguro magtuturo yata si Singustan. Or kaya si JC. So, more on like this sa differential equation. So, meron akong video about sa differential equation sa YouTube channel ko, Miriam Flores po, without E. Okay? Alison, thank you. Kasi graph po tayo, ha? Ma'am, paano kapag yung ganito? Kunwari, ito lang, ha? So, ang tanong, function ba siya or hindi? Comment down below. Kailangan may explanation. Ang galing ni... Kung sagot mo, explain mo, bakit naging function ng graph na to? Paano natin malalaman? Oo. Explain po, bakit naging function at paano natin masasabi kung function siya? Ang galing naman ni... Lalakpakan natin, very, very good. Kasi ang explanation niya, 1 point lang pag nag-vertical line test. Ang galing. So, doon na papasok ang vertical line test. So,
So, gumamit po kayo, imagine mo na lang, ito, ang marker or anything, kung meron kayong lapis, o pwede kayo mag-download ng Desmos calculator. Kapag ang given is naka-equation, doon nalalabas ang graph. Kapag nagsascan ka, pumili kayo ng location. Dito ako. Dito ako, may point po to, magsiscan ka. So, I think pwedeng mag-scan, magtatamaan ng isang point kung function ba siya or hindi. Kasi pag maraming points na function, magsiscan ka. So, isang point na to, isang point, isang point, isang point, 1 point, 1 point, 1 to 1 po yung mga yan, si linear equation, si linear functions. So, kung dito ka maglo-location, isipin nyo na lang na dito ka. 1 point po to ha, function na po to. So, function na po. Yan, o yan, di ba? Bakit function? Kasi pag nasa scan mo, matatama mo yung ng other lines, nagkakaroon lang siya ng isang point. Gets nyo? Ganun lang. Elaine, take ko sa pag-send ng badge. O sige, bye na lang. Boring. Halaka, halaka. What if kapag yung mag-iisip ako. What if yung yung what you call this? Akala nila kasi pag parabola, function agad. Paano kapag ganito? Sige, magbibigay tayo ng clue. Sige, function ba siya o hindi? Comment down below. Parabola to ha. Isipin nyo lang, hindi porket kapag yung kinds of parabola is function. Kaya mag-aral na mabuti, ha? Parabola po ito, parabola kasi letter U ang length. Ay, galing naman eh. Oo. Ang tanong kasi, function ba siya or hindi function? Or not function? Function, ang galing naman is kasi, ganito pag ganyan, ma'am. Pero nag-uumpisa ka magbe-vertical length, hindi nyo kasi alam. So, I use the marker na kunwari, scan po to. Yeah, to closer, para makita mo ng isang point na po to. Akala nila kasi, ma'am, maraming points yan, hindi po yung mali, nagkakamali po kayo. Hindi porke kapag yung mga ganito na to is maraming line, kasi not function daw yan, kasi maraming points. Hindi. Pag nagsusum ka, pag gumamit ka ng Desmos, kasi ang ganito na to, nagwe-wave siya, hindi po siya maggaganto-ganto, yung mga maraming points. So, isang point po to, isang point. Kunwari, nandito ka, yan, 1 point po to. So, function po siya. Yan. Kita niya? Tama po kayo. Hindi function pag ang parabola open right and left. Tama po kayo. Very good, very good. Bakit? Ano? Alin? Ano? Ano sabi mo? Okay, may iba naman, parang boring naman. Okay, sa mga hindi nakakalam, hindi porket lahat ng kinds of is parabola is function. Sige, pag hindi nyo kasi lang, papakita ko yung instruction dito. Paano kapag ganito? Akala nila kapag ganyan, na function agad. Kaya araw na mabuti. Kapag ganito, so pag ganyan, alam ni ganun explanation. Sige, paki-comment down below. Function or hindi? Sagot dito. Okay na to ha. Ito, sasagutan nyo. Sa drawing na to. Akala nila kapag kayo sa parabola, function, aral na kayo maputi. Galing ni Jet. Not function po yan kasi kinds of the parabola kapag yung left side po yung ang tinignan nila.
Kapag gumagamit ka ng vertical line test, ito vertical line test, magko-closer na magko-closer, kung magmamark siya po siya ng 2 points, ito 2 points agad eh, wala na, finish na, edi 2 points na yan, hindi rin pwede to. So, bawal to. So, not function na po to. Ganyan yan, mag-aaral kayo mabuti, hindi po yung nagmo-Mobile Legend po kayo. Yan. Yan. Sige, kopyan mo na lang, at lalo na pa pag babaliktad eh. Sige, i-ano natin para mas alam nila ng mga audience. Not function na to kasi isang element. Not function na ha, not function. Ginanong ko na lang. Or yan, dagdagan natin, hindi niya kasi alam ng not function. At yung downward na ganito, function niya kasi 1 point naman yan eh. Yan, ganito. Ito, function po to. Okay? Gets niya? Amen na lang po, ma'am, saglit. Circle, ma'am. Circle. Ang circle po kasi, not function circle. Paano pag-graph ng points-wise function? Hindi ko po alam ang points-wise function eh. Hindi ko pa pinag-aaralan yun eh. Ano ba yung points-wise function? Hindi namin pinag-aaralan yan. So, punta ka na sa YouTube. Namamakita mo yung mga content creator. Panoorin mo yung points-wise na function. Pag circles, not function siya kasi pag skinan mo ng vertical line test, magkakaroon siya ng 2 points. Points-wise, madali lang yan. Sige, pag-aaralin ko sa susunod. Yung points-wise na yan. Wala kami subject ng ganyan nung nag-high school ako. Logarithmic nga po. Sige, logarithmic. Yung mga loss, sige, mamaya na lang po. Ash. Sige, pakikopya na lang po, ana. 719 viewers. Okay, baburahin ko na to, ha? Bayan na lang natin mga graph natin. Kasi pag loss of logarithm, babalikan nyo. Depende po sa loss yan. Kapag yung minus ay quotient of the logarithmic, may minus yan. Kapag yung product, magkakatabi, product of logarithms. Kapag yung powers na nililipat sa numerical coefficient, ano na po yun? So, pero na lang, mas mahirap yung base formula ng logarithmic. Pinakamahirap. So, aralin mo yung loss of logarithm. Meron naman single logarithmic at yung expanded. Depende sa question yan. Meron na po sa YouTube channel ko, Miriam Flores, puntahan nyo na lang po sa video ko. Yung logarithmic, yung mga loss of logarithm, single and expanded. Meron ako ng video nun. Okay lang. Sige, sagutan natin to. Ay, paano kapag circle daw? Sabi daw po ni... Pag circle po kasi, ganito yan. Kunwari, eto. Kunwari lang, Ito, ganito ang graph ng circle. Akala nila sa circle function. Hindi. Araw na naman po kayo magbuti. Kapag circle, kunwari lang so let's say, ang general formula for the circle, since ang mga order pair natin, puro naka 1, is x squared plus y squared is equal to 1, not function po to. Bakit? Kasi, kapag nagsascan ka ng lines, like this, 2 points na agad. Oblong mo yan. Oblong ba? Mahirap talaga maging perfect. Oblong nga, kailangan i-perfect natin. Ano ba yan? Marian, pinagagawa mo? Shit, wala kasi pang-compass na ito eh. Okay naman yan. Circle. O yan, circle. Yan, circle na po yan Huwag niyo akong husgahan kasi hindi ako artist. Circle po to circle. Hindi pa yung oblong. Ang oblong kasi, eclipse yan. Yan, not function po siya. Kasi pag nag-detect ka ng isang line, like this, nagkakaroon siya ng 2 points. So, not function po ito. Tanda na? Tanda, pag circle, not function Center at origin, eclipse ang oblong. Tama po kayo. So, tama. So, meron po siyang yung center at origin. Pwede naman. Sabi ni tama po kayo. Kapag yung nagkaroon ng center at origin, ito po yung origin, may lines na kan agad, wala na. So, marami siya ng points. Palapakan natin si
Ito na yan, sige, copy nyo. Paano kapag oblong? Oblong daw. Eclipse lang tawag doon, ha? Eclipse. Hindi ko pa pinag-aralan niya sa, sa pre-calculus ata niya sa senior high school. Pre-calculus kasi ang eclipse. Ito yung eclipse, kung ano yung eclipse, ito yung eclipse. Hindi ko po alam ang formula nito kasi di namin pinag-aralan. Not function kasi ang eclipse. Bakit kasi, pag nag-scan ka ng ganitong ibang line na to, like this, toot. So, nagkaroon siya ng 2 points. So, not function ulit po to. Eclipse yan, ha? Paano spell ng eclipse? Mahina po ako sa spelling. Yan, eclipse po. Yan, eclipse yan. Ito po yung circle. Gets niya? Yan. Ganun lang. Not function to. Ito, NF stands for not function. Okay? Hindi ko pa pinag-aralan yung eclipse eh. Sino ba na nakaranas ng STEM? Alam to ng mga STEM student to eh. Yung eclipse, yung mga general formula, standard form, standard form of eclipse, hindi ko pa masyado pinag-aralan. Wala akong subject na ganyan. Kasi hindi naman ako nag-senior high school. Diretso college na ako nun. Di ba? Okay, burahin na natin to, ha? Paano kapag ganito? Kapag yung nakikita nyo sa questions sa mga math teacher nyo, sa test paper nyo, conic section, hindi ko alam ang conic section. So, sa pre-cal, meron yung pinag-aralan ko sa YouTube channel ko, Rings. Nandito si Rings. Meron ako niyan. So, meron akong video, sa conic sections. Ang pinag-aralan ko, circle. Meron ako circle, kaya lang basic lang. At pinakamahirap yung discussion sa pre-cal ay yung parabola. Ang daming mga maselan dyan sa mga formula na yan. Pwede mo siyang balikan yung parabola. Meron akong video yan. So, mag-ano tayo, ha? So, what if ganitong klase na to? So, what if kapag ganito? Kala nila yung design yung basketball yung hyperbola. Sige, ano yung ibig sabihin to? Function ba siya or hindi? Tama po kayo. STEM student ka po? STEM student, not daw, ang galing naman. So, ibig sabihin to, pagka nagsascan, nagko-close, matatama mo siya na maraming points. Ito, tatamaan na agad eh. Wala na eh. Kahit anong location dyan, pwede ganito, pwede ganito, pwede ganyan. Kahit anong location, makakita mo ng maraming points, 2 points po to. Pantay siya. So, not function ng po to. Yan, okay na, di ba? Gen Math Empirical teacher ko po. Sa teacher niyo po, mas mahirap po siyang empirical eh. Yung depende eh. Tapos may nag-aaral nila yung mga slope of the line. Mas importante kasi ang slope kasi doon nang papasok ang linear function yan. Okay na ba? Hyperbola ang tawag dyan eh. Pero iba naman. Boring. Boring naman. Paano kapag pinag-aralan mo to, sine and cosine, graph of cosine and cosine? So, ito yung graph for the sine and cosine. Nag-aralan niyo sa, sa grade 10, yung parang siyang pa-wave, parang alon, parang buntok ba yun, like this. Ito yon. So, ito. So, anong graph yan? Function ba siya or hindi? Comment down below. Hyperbola, tama po kayo. Function ba siya or hindi? Graph po tayo kasi hindi nila alam yung paano natin malalaman yung function or hindi. Vertical line test ang gagamitin nyo. Kung gumamit po kayo ng lapis, imagine mo na magsascan-scan na siya.
Function, galing naman ni J. Ay, Roy, Domingo, tagi sa pagsena. Anong grade po yan? So, general mathematics lang po. Grade 11, kung meron kayong Gen Math. Grade 11, grade 12. So, palapakan natin si J. Okay, so ang tawag dyan, sine or cosine of the graph. Kasi pa-wave siya. Grade 8 pa lang pa. Grade 8? Wala pa tayo mag-Genmat. Mag-Genmat ka kapag senior high school ka, Rob. Alam ko mayroong ganito yung function, relation. Kapag natatamaan mo kay sa equation, kunwari, isang ganito, yan. Ito na siya. Kahit saan yan, okay na. So, function po siya. Boring naman, nakaka-boring naman. Yes po, Akira, grade 11, grade 12, under of the general mathematics po. Grade 11, grade 12, general mathematics po to, Akira. Akira, thank you sa pag-send ng badge po. Teka lang ha. Okay na. Okay na ba? Wave po sa mga wave. Na kanila bundok Bundok. Para siyang bundok ang tsura. Okay, another example po tayo. Parang nakakaboring naman. Weird. Last na po to ha. So, pagkatapos ng graph and equation po tayo. Ito yung papasok doon kung saan parang mahirapan pa tayo sagutan kasi bawal kasi ang calculator, bawal ang cellphone kapag Genmat ka. Paano natin malalaman kung function pa siya? So, ang gagawin natin dyan, ang equation, maglalabas ang equation. Kung wala kayo sa klase, pwede gumamit ka ng Desmos. Ito yung Desmos. At yung GeoGebra. GeoGebra sa Google Play Store. Download nyo sa cellphone nyo ha kung may wala kayong ginagawa. Desmos po, Desmos. Download kayo. Desmos Graphic Calculator at GeoGebra Graphic Calculator. Ate, paano po malalaman kung not function at function po? Na alin, Akira? Maraming ways of the function. Kapag yung graph ang ginagamit, Akira, pag graph ang question, paano natin malalaman kung function ba siya or hindi? Vertical line test. Kapag yung tables of values, yung paulit-ulit yung value of x, not function na po to. Kapag ganun na disorder pair, kapag nakikita mo yung mga paulit-ulit yung mga value of x, not function na po to. Ang graph, vertical line test. Kapag vertical line test, kapag yung paulit-ulit yung mga ng mga tuldok, not function na po to. Ang equation, gagamitin natin yung graph at yung drawing natin gamit ang vertical line test at yung mapping diagram, ganun pa rin. Basta paulit-ulit yung value of x, na function na po yun. Naintindihan, Akira? Pag sa graph po yung vertical line test, kapag yung paulit-ulit yung mga points, that function, kapag yung isa lang, function na po yun. Ganun lang, Akira. Okay, another example po tayo. Paki-download naman po sa cellphone nyo kapag wala kayo sa klase. Kapag ang tinatanong is an equation or kaya sa graph, pwede nyo ipindutin. Yung mga drawings po na may guhit po, hindi ko po yung mag-gets. Sige, papakita ko sa iyo, Akira, wait lang. What if kapag ganito? Alam ni magko-comment niya mamaya. Ma'am, paano kapag ganito? Etong drawing na to, Akira, ayan, okay na? So, kunwari itong drawing na to, nakalabas to sa test paper yan. Ganito. Ma'am, akala nila maraming points, not function na. Kasi maraming points daw. Medyo natatakot sila sa mga question na to. Ito, lumalabas to sa test paper to eh. Akala nila pag maraming points, not function, aral na mabuti. Akira, makinig. So, mag-comment down below. Function ba siya or hindi? Comment down below. Paggamit ang vertical line test. Absolute value of graph yan. Kasi letter B as a victory. Wala naman magko-comments.
Ang galing ni Akira! Oh, Akira, na-gets mo? Bakit naging function? Kasi pag nagsascan ka, using the marker, iisipin mo lapis, mag-scan ka, magko-closer, matatamaan mo yung isang point. Akala nila kasi pag maraming points, magaganyan eh. Not function agad. Mali. Ganito, vertical. Pag sinabi vertical sa Tagalog, patayo. Eto, kahit anong location, pwede ganito, pwede ganyan, pwede ganito, pwede ganyan. So, sa akin, dito na lang ako mag-location. So, isang point ang matatamaan. So, function po to. Yan. Okay na? Function na po. Ate, paano pagbilog? Pagbilog po yung circle, is not function na po yan, Akira. Sige, papaliwanag ko ha. Ito po yung circle ha, Akira. Ito po yung circle ha. Ang formula for the general formula of the circle, kunwari, let's say, x squared plus y squared is equal to 1. Kunwari lang ha. So, ito po yung circle natin. Yan. Not function na agad to. So, not function. Bakit? Kasi, pag nag-detect ka ng isang line, or isang guhit nito, gamit ang, nakatamad na ako magpalayo. O, paano? Not function yan, Akira. O, not. Kasi, ito, pag nasa-scan ka, may nagkaroon lang siya ng 2 point like this. Ito, pinaliwanag ni kapag yung origin, ito ba yung origin, di ba? Ito yung origin, yung pinakagita. Tapos, i-line na to, may nakita, maraming lines na 3 yan, di ba? So, wala na. Not function na po yan, Akira. Naiintindihan, Akira? Pagbilog. At eclipse. Ang eclipse, yung parang siyang oblong, not function na rin yon. Like ganito. O, not function na rin po yung eclipse. Kasi nakikita mo, 2 points. O, nakikita, di ba? Not function na po to. Pag eclipse. Circle po to ha. Circle ang tawag lang. Bilog po siya. Okay, naintindihan para maalala si Akira. Yun lang. Domain and range na alin po ay sa drawing? Yes po, meron nagkaroon ng domain and range kapag yung sa domain, kailangan sa domain and range, kasi meron to po yung restriction na kailangan natin sundin. Numbers po? Sige baka sa susunod na yung domain and range, pinost ko na po yan dati sa YouTube channel ko. Ito kasi sa GenMath kasi paulit-ulit kasi ina-highlight ko na. Okay, numbers po, yun yung domain and range. Huwag kayo mag-alala. Ang gagawin na natin sa domain and range, kung ano yung nakikita mga values, i-arrange mo siya. Ascending po, pag ascending, pataas na pataas. So, mamaya, tatapusin na natin to ha, para kay Akira. Okay, so, domain and range daw. Pag numbers. Kunwari lang ha, for example, pag domain and range, numbers daw. Okay, pag domain and range ng kapag ang number ang pumasok. O, kunwari lang ha, advance ko lang. Kasali pa rin po ma'am dyan yung domain and range, yung X domain and Y domain. Yes po, kasama na po yan. Kasama yan. Kapag ang given, naka-order per po siya, kunwari. Kasi sabi nga daw, numbers daw eh. So, kunwari, so grouping of F is the set of the 1, 2, 2 and 2, 3, and 5. Kasi ito yung lumalabas to sa math teacher nyo. Kapag nagtitake kayo ng GenMath. Paano natin i-arrange yan? Kung kukuha ng domain and range, kapag ang domain, the set of the x coordinate, yung value of x natin. So, domain, kailangan marunong ka mag-arrange. So, kailangan, pag sinabing ascending, pataas po yung sequence. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, naka-arrange na po siya, naka-organize. So, ang domain natin,
is 1, 2, 3, and 4. Ascending po, depende sa teacher nyo. Minsan to the point, aside for ascending, pwede descending kasi ang descending, pababa yung mga numbers. So, kuwari, 4, 3, 2, 1, pag descending. Kapag ascending, 1, 2, 3, 4. So, ito po yun. Maglalagay ka ng braces ha, kasi set po yan. Pag braces, set mo yan. Hindi yan. 1, 2, 3, and 4. Close braces. Ascending po ha. Kailangan na ascending po to. Ascending. O, lista lang. Pag rage, ganun din. O, pero ang problema sa rage, kapag nagkaroon ng paulit-ulit yung mga nalista, pag paulit-ulit, isa lang. Tama po kayo, rage. Tama po kayo. Kapag ang rage, 2, hindi po pwede pa ulit-ulit yun to. Dapat, kung ano yung paulit-ulit, isa lang ang susulatan nyo. Naintindihan? 2 pero isa lang 2. Kapag yung paulit-ulit. So, isang 2, isang 5 na lang. Hindi pwede pa ulit-ulit kasi baka magalit yung mga teacher nyo. So, open braces, 2, ascending po, pag ascending, pataas po, pag descending, pababa. Ayun na yun. So, that's all. Naintindihan mo na, Akira? O, domain English lang. So, discuss ko na po yung sa next day. Magpapahinga muna ako ng bukas kasi morning na lang muna po. Paano po ate kapag ganito? Ano po? Alin dyan? Sige, comment down below, Akira. O, sige, habang iniintay po yung comment ni Akira, pakisagot na lang po yung graph nyo. Dali lang, madali lang to. Ang mas mahirap lang diyang domain English kapag yung equation. Doon ang papasok ang domain English, yung mga ginatawag yung mga intervals. O kunwari, x such of x is real number, except x is chururut kapag rational function. Kapag yung, kasi kailangan natin malaman yung domain English of the equation kapag may restrictions. Ang restrictions ng domain English kapag ang given is naka-equation, kailangan malaman natin yung dalawang restrictions. So, yung una, bawal kasi ang denominator yung polynomial. Kunwari, yung rational, dapat yung rational mas mahirap eh. Kunwari, for example, x plus 1 over x minus 1, yung denominator, bawal na po yan kasi pag nagkinopya mo yung negative 2, undefined na po yun. So, bawal na po yun. So, magiging churudot yung rational functions. Let's say, such a x are real number except yung pinakailalim ng denominator, sulat nyo is not equal to chururut. Tama po kayo. Undefined po. Tama po. Paano po ate kapag ganito? I mean, may ganyan po sa loob ng number po. Oh, may number na nakalagay. Pag nakalista yan, pero yan. Depende po yan sa math teacher nyo. Kung tinuturo nyo, ordered pair, tapos tables of values, pwede naman yung domain and range, para sa naman yan. Pwede yung table of values, kapag ang sagot, domain English ang hinahanap, ascending, descending, kapag yung paulit-ulit, isa lang yung susulatan nyo, Akira. Kapag yung tables of values, order pair, mapping diagrams, pwede yan. O, ang mas mahirap lang dyan, yung graph at yung equation. Ang graph kasi, madali lang po siya i-figure out. Bakit? Kasi, doon natin malalaman yung touching. Ang touching po ng isang graph ng domain and range, doon ang papasok yung is not equal to. Yun ang pinakabawal ng mga touching. Yung magtatouch ka ng graph, kapag gumagamit ka ng graph, ang pinakamahirap equation. So, sa next day ko po yung i-discuss yan, Akira. Doon na lang. Sige. Sagutan niyo yung sagot niya, ha? Sige. Parang boring naman. What if isa na lang? Teka, sa ulo natin eh. Ito yung pinakamahirap nakikita sa test paper yan. Equation? Sige, equation. Mamaya po, ano. What if kapag, ito yung pinakamahirap to, nakikita to sa test paper do sa module mo. Ito yung pinakamahirap. Ito na agad eh. Wala na.
Oh, nakikita to sa test paper yan. Hala ka, ano, function ba siya o hindi? Nakikita ko ulit sa board yung jowa ko. Galing ka na ba? Miss Jan Michael, thank you sa pag-send ng batch. Yun muna ako ng tubig. Ay, not po, ang galing naman. Nat, ang galing, galing. So, kung nakikita mo, eto, wala na eh. Tapos na to eh. Finish na eh. 3 lines na to. Di, ano to, 3 lines, 3 lines, 3 lines. Paano na to? So, wala na. Finish na. O, di vertical line test. Di, not function na po to. Not function. O, di ba? Ganun lang kasimple pag vertical line test. Iba naman po yung horizontal line test. Ano ba yung horizontal line test? Pag from the word horizontal sa Tagalog is pahiga. Pag nag-horizontal line test ka, isang point po to. So, pag gumamit ka ng horizontal line test, inverse, tama po kayo. Magkabaliktad yung inverse. O, yan. O. Ang horizontal line test ng ganitong given na to, pasado siya kasi nagkaroon siya ng humabay. Pero pag vertical line test, fails lang. So, baksak lang po siya. Yun lang. Okay, punta muna tayo sa graph ha. Ay, sa equation. Okay, pakasagot na lang. Okay, so paano natin malalaman? Grabe init. Paano kapag yung y is equal to 2x plus 1? Function ba siya or hindi? Ayan, ito napapasok. Ito yung nakamahirap dito. Challenging to. Pinapanood ko to sa YouTube channel ni Wowmat. Panoorin nyo na lang. Okay, not function or function? Ang galing ni Akira. Bakit function po, Akira? So, explain ko sa inyo. So, i-green screen ko na lang. So, ito po yung given. Is y is equal to 2x plus 1. So, is the kind of the linear function. Bakit linear? Kasi, ang highest exponent ng linear is to be 1 po. Gets nyo? Sige, papakita na natin ng Desmos calculator. So, pinicturean ko na. So, ayan na natin. Yan. Okay, kita nyo? So, panoorin mo yung graph. So, ito po yung given, y is equal to 2x plus 1. Isang touch lang po yan, function na po to. Imagine nyo, tiga na. So, imagine ito yung pentel pen. Oo. Linear po yan. So, y is equal to mx plus b. Tama po kayo. So, ito, hindi natin maano tong drawing eh. Ayaw eh. Ayaw. Naka-screen na niya. So mag-download kayo ng GeoGebra calculator at mo sa cellphone nyo. Tapos i-type mo yung mga given na equation kung makikita. May graph na siya. So, pag inanam mo to sa graph, imagine mo na lang, scan mo, 1 point na siya. Yun lang. Tatol. Kaso ang problema, bawal kasi sa GenMat ang cellphone. Kapag may klase. Pag walang klase, pwede ka mag-Desmos kung walang klase. Naintindihan? So, ibang example muna tayo. Yan. Okay na? So, it means function po to. Another example. X squared plus y squared is equal to 1. Function ba siya or hindi? Anong klaseng equation to? Init? Joke. Sir, ang galing-galing talaga ni Very good naman.
Palapakan natin si iba. Nakasagot na siya. So, not function. So, papakita natin yung graph. So, kinds of the circle. Yan. So, x squared plus y squared is equal to 1. General form of the circle. So, papakita natin. So, green screen po tayo. Ayan. So, yan. Kita nyo na? Pag nasa-scan ka ng vertical line test, dalawang tuldok or dalawang points nang nakikita natin. Circle po siya. Tama po kayo. Okay na ba? Kira, may naintindihan, may natutunan. Ang problema natin sa equation natin, kasi yung iba, pag wala kasi sa klase, nilalabas yung cellphone. Kasi cheating po yan eh. So, hindi ko naman sinasabing huwag kayo mag-calculator. So, pwede ka mag-calculator for the checking only po. Kasi, GenMath po tayo kasi dinadaan na sa manual computation yun eh. Yun lang. Hi po, MJ. O, yun lang. So, pakitype na lang. So, tatanggalin natin to. MJ, thank you sa pag-send ng batch. Sige, tanggalin ko muna tong ganito na to. Okay. So, not function po to. Another next po tayo. X squared plus y minus 4 is equal to 0. Function ba siya or hindi? Akala nila pag x squared is not function kasi naka-squared. Aral na mabuti. Ganun lang yun. Function, galing naman ni wala kasi side effect nito eh. So, palapakan natin si ganitong ganyan. May hindi ka mahirap basahin yung username. Hindi po siya circle. So, kinds of the parabola. Quadratic yan. Quadratic functions kasi ang graph niya, parabola. So, pakita natin yung Desmos calculator natin. Ayan na po. Ayan na po yung equation niya. Kita niyo na? Tama po kayo. Open downwards. Tama po kayo. Joke. Tama. Yan. So, pag nagsascan ka ng vertical line test, kung nakikita mo, so, matatamaan mo siya ng 1 point. Ganun lang. That's all. Boring, no? May iba naman. Ayan. Nalagay ko nito ang functions. Sunod naman, eto, lalo na to. Ganun na rin. So, y is equal to x squared minus 2x plus 2. Alam na alam ni ganyan ha. Sige, pakisagot na lang. Function ba siya o hindi? Function, galing-galing. So, tatama ito. May tumama na siya. So, function na po to. So, para makita natin sa Desmos calculator, pinicturean ko na. Para nasa dulong-dulo pa, oh. Yan. Ito na po yan, ha? Upward naman kasi positive siya. Tama po kayo. Pag tinignan mo yung parabola, may formulas po kasi sa pre-cal yun eh. So, kapag positive po siya, kapag yung numerical coefficient natin, yung x squared is naka-positive yung sign, upward po siya. Tama po. Tama po kayo. Hilang. That's all. Tanggalin natin to. Pinapapawisan na ako. Init eh. Ay. Yeah. Ano to? Nagulat na naman ako. So, function po siya. What if iba naman? Y is equal to, ito yung pinakamahirap to isolve, square root of x plus 1. Squared function po yan ha. Ano ba siya? Function ba siya or hindi? Function, ang galing. Very good. Explain niya bakit. So, ito pa yung function. Pag sa mga hindi nakakalam, square root po siya. Kapag yung domain and range, yung pinakamahirap yung domain and range. Kasi, pag domain and range yung ginagamit mo, bawal kasi yung square root.
yung index is even number, bawal yan. Doon ang lalabas ang inequality niya. Sa susunod namin yung domain range, sa next day na lang. So, eto, yan, ito po yung ano niya, equation niya. Kapag nasa scan ka niyan, vertical line test, naka 1-to-1 function po siya kasi isa-isa. Isa-isa, gano'n. Ganun lang. Ito, yan. Hirap naman ito hindi ko makiscan. Naka-green screen ta ako. Ayan, ganito yung sulit lang. Yan. Ganito yung tsura ng square root of x plus 1. Yan lang. Tatanggalin natin to, ha. Yan. So, function po to. Box ko na lang ito para hindi sila malilito. Yan. So, isa na lang para matapos na. Mappings po tayo. What if ito naman? O sige, function ba siya o hindi? Eto kasi, rational po to. Kapag dumukuha ka ng domain in range, rational function po to. O tama po kay Bon. Pag domain in range, may restriction niya. Bawal kasi ang denominator kasi magiging undefined. Kapag yung range ang sinasagot, domain niya ganyan. Kapag yung range, ang sikreto, domain ni range, advance ko na lang sa inyo, ha? Function po siya, function. So, paano natin malalaman? Ito po yung graph. Ayan, ito na nga. Ito na po yung graph for the rational functions. Akala lang kasi, yung parang ganito, hyperbola, is magkakatapat siya. Yeah, tama po kayo, magkabilaan. May asymptom yan. Yes po, may asymptom po yan. Depende, sis. Depende, hindi lahat ng given is rational function is may asymptom. Kunwari, let's say yung horizontal asymptom na wala. Kasi nga, the highest of the exponent, yung numerator, wala siyang horizontal asymptom. Pero hindi lahat ng asymptom is hindi lahat. So, tuturuan ko kayo ng advance kasi may nagpapaturo sa akin. O, tama po kayo, vertical asymptom yung denominator. Tama po kayo. Okay na. Wala na, tapos na. Tapos na palabas. Horizontal, depende. Tama po kayo. Depende. Yun lang. Not all. Pinapapawisan na ako dito kung anong parang gusto ko yatang uminom ng tubig. Ayan, okay na. So, function po. So, alam naman pag-mapping diagrams, gets yun di ba? Ganun na rin yun. Paras lang naman yun, di ba? See? O, doon natukoming ka. Shhh! Pag yung mappings diagram, ganun na rin. Para yung mga paulit-ulit yung value of x. Ganun lang. Para design na po yung ganito, at yung mapping diagrams, magkakapara sila ng category. May logarithmic ba? May logarithmic ba? Hindi ko naman logarithmic. Function ba yung logarithmic? Hindi ko pa alam eh. I-search ko sa Google. May logarithmic pa. Sige, paris ko na. Hindi ko na i-discuss yung mapping diagrams kasi gets nyo na. Sige. Parang ang boring naman. Nakaka-boring. Ganito guys. Kapag yung mapping diagrams, bigay ko sa iyo ha. Example ko lang ha. Kapag yung negative 2, 1, 0, 1. Ito na agad eh. Paano kapag ganito? Oh. Ibahin na lang natin. O, nakita niya? Kapag ganito ang given na to, function na po yung logarithmic. Sige. Hindi ko na nanay-drawing yung logarithmic. And piecewise, hindi ko pa alam piecewise. Function, tama po kayo. Hindi ko niya kasi alam niyo na. Function na po to kasi wala naman po siya pa ulit-ulit, di ba? Function po siya. Really? Baka naging function.
Function? No, not pala. Not pala yan. Not lang yun. Para naman sa tables of values, kapag nagdodrawing ka, mapping lines ka, paulit-ulit naman to, paulit-ulit. Not function po to. So, not function yan. Okay, so isa pa, ganito. May iba naman natin. Ayoko na ganito eh. Nakakatamad eh. So, patapos na ako doon sa function relation ha. Okay na po yan, advance, hindi ko na ulit-ulitin. What if, madali lang po, mga letters lang yung kinukuha, hindi yung numbers lang. What if ganito mga letters? Let's say, M, J, Z, negative Z, yeah. Ito yung mga, let's say yung Greek number, omega, kasi Greek letter yan, Greek letter. So, ohms yan, ohms. Ito po yung ohms yan. Ito, pi. Pi, negative pi. Function ba siya or hindi? Sige, obserbahan niyo mabuti ha. Parang nasawa na talaga. Mapping diagrams po tayo guys ha. Patapos na ako mag-live. Baka sa next day na lang po yung domain and range. Marami natin pag-aaralan kasi sobrang haba po. Wala na comments. Function ba siya o hindi? Wala na ba? Wala na yata nanonood. Okay, mga 3 viewers, function ba siya o hindi? Comment down below. Andito si Edric de la Cruz. Naka 1K na. Wala na yata nako-comment. So, ako na lang po talaga sasagot. So wala tayong pakialam sa kapag paulit-ulit. Basta, wag lang pa yung paulit-ulit yung X. Function po to. So, function po to. Yun lang. That's all. O yan, tapos na yung palabas. Yun lang. So, next time na lang po yung domain and range natin. Yun lang. So, yan. Pag domain and range, yung advance ko na lang sa inyo. Pag domain and range, kapag yung rational function. Kunwari lang itong trend, pinaka-trick niya, tuturuan kayo. So, y is equal to 2x minus plus 1 over x minus 1. Paano natin malalaman yung domain and range natin? Sa pag-domain, bawal po, may distinction na kailangan natin sundin. Kasi pag denominator, bawal yan kasi magiging undefined na po yan. Pangalawa, yung square root of indices is even number, tapos yung pinakaloob is greater than to is 0, magiging inequality po yan. Sa pag-domain, paano natin po yung sasort out ng domain natin? Ito, x minus 1, magiging x minus 1 is equal to 0, magiging x is equal to 1 is not equal to 1 kasi bawal po yung maging undefined pag sinaptitude mo. So, ang magiging interval set natin, such the x are real number except x is not equal to 1. Ito na po yung magiging sabi sa domain natin. Yan lang. That's all. Kapag yung range pinag-uusapan, pwedeng isolve to, magko-cross multiply, pero huwag ka na naman ganyan, mag-advanced technique ka na lang. Ang gagawin natin, gagamitin na natin yung horizontal asymptom. Napag-aaralan namin yan last week, mama mo. Okay, paano natin malalaman yung range? So, doon napapasok ang horizontal asymptom. Iba naman yung horizontal asymptom, iba naman yung range. So, paano natin malalaman? So, obserbahan natin mabuti yung mga exponent. Since magkakapara sila ng exponent yung mga numerator-denominator natin is n is equal to m kapag yung numerical coefficient natin is a over b. A over b yan Ano yung a over b natin is 2 over 1. So, 2 over 1. So, ang sagot natin is equal to 2. Pero, y is not equal to 2. So, ito yung final answer natin. Ang magiging range natin is such that y
our real number is set, y is not equal to 2. Ito yung pinaka-tricks natin. Huwag na kayo mag-solve ng y. Kung nakikita niyo ng math teacher niyo na gusto nila makita mag-solve ng domain and range, naka-equation po yan, pwede. Pero kapag hindi niyo kasi sinasabi ng math teacher niyo na hindi naman nila nakikita yung solution, pero nagmamadali kayo, gumamit na kayo ng horizontal axis na pag kumukuha kayo ng range. Range lang po yan, ha? Ito. Aralin ko na yun sa next time, ha? Sa next day. Pag domain, ito po, magagalawin natin. Yun lang, that all. So, tapos na, that all. Advance ko lang sa inyo para kasi may nagtanong. O, yun lang. That all. So, natapos na natin yung video for me. Sa next day na lang po yung domain English kasi medyo pagod lang ako. Kapalabladet lang po ako pero konting salita lang ng Kapampangan. Yung tatay ko kasi Kapampangan. Okay, so after ako mag-like, ida-download ko po yan yung video yan sa YouTube para mapanood niya pag hindi niya kasi napanood yung mga previous na live. Okay? So, see you on the next day po sa GenMath. At magandang hapon po sa inyo lahat. Ingat at mag-aral na mabuti. Bye-bye! Next day na lang po. Hindi na ako pwede mag-live bukas kasi pahinga. Bye-bye po sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Thank you very much.